And hello guys, and welcome back to my YouTube channel. Welcome back sa One Talk PH. Pilipinas nagbabala na po sa China. Natigilan na nila ang pangbubuli sa ating mga kababayan dyan sa may West Philippine Sea. Ito mga kapatid, kakapasok lang po nito na balita, no, na kung saan itong si Senate President Mig Zubiri ay nagbigay na po ng kanyang ultimatum dito sa mga taga-China, na kung saan patuloy po na binubuli ang ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ito mga kababayan dahil ito po ay palag na kung palag. No? Ang ating bansa po ay papalag na po sa China pag inulit pa nila yung isang pangyayari na ginawa nila sa ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Isang aksidente lamang at kung nagkaroon po tayo ng aksidente na lumubog ang isa natin mga barko, I don't know. Meron naman late incident na binangga ng Chinese Coast Guard yung barko ng Philippine Coast Guard. Walang tigil na pong, wala nang tigil. Sasabihin ko ulit, China, ba't napakahirap kayong mahalin? Di ba? Kalit-lit na barko ng ating Coast Guard na nagbibigay po ng resupply mission. Dalawa-dalawa po ang ginamit niyong water cannon laban sa ating mga membro ng Coast Guard at ng mga fisher folk. We're at one, okay, how do you say this? We totally, strongly condemn what transpired yesterday sa pag-water cannon dito sa ating mga tropa na naghahatid lang po, no? Naghahatid lang po ng supplies sa BRP Sierra Madre. Ang paggamit ng excessive force is against UNCLOS and the rule of law of the sea. Binangga pa yung isang Coast Guard boat natin at kumuntik pang mapahamak ang lahat ng nakasakay dito sa Coast Guard vessels na to, Coast Guard vessel na ito. We demand that the Chinese government stop all these violent activities, all these provocative activities in the Yungin Shoal and the West Philippine Sea. They are they're intensifying and creating the atmosphere of fear and violence in the West Philippine Sea, which we are trying to de-escalate. We need to de-escalate it and take it one step down at this point in time. Isang aksidente lamang at kung nagkaroon po tayo ng aksidente na lumubog ang isa natin mga barko, I don't know. Diretsuhin mo na. Only God will know what would happen. So, I appeal to the Chinese Navy to stop their provocative actions in the West Philippine Sea. Kasi ayaw po natin ng gulo. We don't want a conflict with China. That is the last thing that we want to happen. But we are not going to allow 1 square inch of our territory to be taken away from us. So we're appealing to China to work out some sort of conduct, code of conduct, di ba? Kung hindi naman warship ang dumadaan dyan, hindi naman swarming ang dumadaan dyan ng mga barko, ilang supply ships lamang, ilang barko ng ating mga mangingisda, wag na po ninyong iharas under the code of conduct. Because like any other areas with international waters, every ship is respected. Every ship is protected by law. Ang problema kasi dyan mga kapatid, no? Itong China kasi, talagang inaangkin nila yung West Philippine Sea. No? Kaya nga sabi ko sa iyo sa mga nakaraang vlog natin, hindi kasi nila pinapakinggan yung sinasabi ng Pilipinas dahil naniniwala sila mga kababayan na yung West Philippine Sea na yan ay sakop po yan ng kanilang nasasakupan, no? Sakop po yan ng kanilang jurisdiction yung West Philippine Sea na yan. Kahit sabihin natin nanalo na po ang Pilipinas sa kaso, no, laban dyan sa
tawag nito sa pinag-aagawang teritoryo diyan sa may West Philippine Sea ay hindi po kinikilala ng mga taga-China yung pagkapanalo ng Pilipinas. Dahil nga ayon sa kanilang mga kapatid, meron po silang mapa, no, na noon pa man ay nagawa na pong mapa, itong mapa na ito ay nagawa na, no, panahon pa ng mga kalululuhan nila na nagsasabing yung West Philippine Sea na yan mga kababayan ay pagmamay-ari at sakop po yan ng teritoryo ng China, no. And siguro mako-comment ko lang dito mga kapatid, no, dapat siguro ilatag na rin ng Pilipinas yung ating mga warships diyan sa may West Philippine Sea, no, nang sa ganon ma-intimidate itong mga taga-China mga kababayan, no. Ang problema kasi diyan mga kapatid, ang nandun kasi, no, na nagsilbing tawag nito, nagsilbing bantay ng ating bansa diyan sa may West Philippine Sea ay yung kinakalawang na barko na BRP Sierra Madre, no, yung tipong konting-konti na lang, no, pwede na po siyang i-scrap. Sa dami po at sa kapal po ng kalawang mga kapatid, pwede na pong ipadala sa junk shop yung barko na yan, no. Bakit kaya hindi gawin ng ating gobyerno, ilatag natin yung mga magagandang barko natin diyan na pandigma, nang sa ganun ay ma-intimidate naman itong mga taga-China, di ba? Instead na maglabas ang ating gobyerno ng bilyon-bilyong budget dyan para sa ating mga kongresista na talagang literal na mga buhaya, no? Bakit kaya hindi na lang mag-invest ang ating gobyerno sa mga warships, no, na kung saan yan po ang pinaka-kailangan natin ngayon mga kababayan para matigil na po at para madepensahan natin ang ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. Diba? Ngayon mga kapatid, sino ba naman kasi ang re-respeto sa atin dyan sa may bandang West Philippine Sea? Kung nakikita nilang barko dyan, yung BRP Sierra Madre, na kung saan panahon pa po ng kupong-kupong yung barko na yan, no? Punong-puno ng kalawang mga kababayan at hindi naman sa pangmamaliit, no? Yung muka kasi ng barko natin dyan na BRP mga kapatid, kung nakita nyo po yung close up na kuha dyan sa BRP na yan, para po yung mga squatter na dyan sa sa may tabing dagat. Ganon po ang muka ng ating BRP Sierra Madre dyan mga kababayan, no? So sino po ang re-respeto niyan? Samantalang itong mga taga-China mga kapatid, no, ang gaganda po ng mga barko, kahit yung ultimo pang Coast Guard nila parang pangdigma na po yung muka ng barko nila no. Talagang kahit simpleng barko lang ng China mga kababayan, talagang mai-intimidate ka dahil mukhang naghahanap ng giyera po yung muka ng kanilang mga Coast Guard na barko. Samantalang yung sa Pilipinas mga kababayan, no, yung kinakalawang na barko doon, yun ang naka-display doon. Mamaya niyan, mga taga-China na talaga ang gagawa ng inisyatibo mga kapatid na ipa-junk shop na lang yung ating BRP Sierra Madre diyan, no? Naniniwala pa kasi tayo diyan sa mga lumang paniniwala natin na yung BRP na yan talagang makasaysayan yan, no? Hindi na po yan ang labanan ngayon mga kababayan. Ang labanan po diyan kung gaano kalakas ang puwersa nyo, no? So dapat pakitaan din natin ang puwersa diyan sa may West Philippine Sea. Dalhin natin yung mga warship natin. Ano bang silbi ng mga warships na yan? Bakit ayaw gamitin ng Pilipinas? No? Yung naka-display diyan yung BRP. Ano bang laban ng BRP na yan mga kapatid? Parang iniinsulto natin ang mga taga-China, kaya tuloy itong mga taga-China mga kababayan, talagang hindi tayo nire-respeto, no. Okay naman itong sinabi ni Senate President Mig Zubiri, pero dapat kailangan ng action diyan. Action na natin. Dalhin natin yung mga warship natin mga kapatid, no. I-display din natin kung anong meron dito sa Pilipinas. Alam naman natin wala tayong laban sa China, pero di ba, pag dinisplayhan din natin ng decenteng mga kagamitan diyan, no, naglagay tayo ng kahit 3 warship lang, no, naglagay tayo, syempre mai-intimidate ang mga taga-China diyan. Sasabihin ng taga-China, ay hindi, palaban sila, no. Pero kung yung BRP lang diyan ang naka-display mga kapatid, wala, no. Kulang na lang mag-suggest siguro itong mga taga-China na, gusto nyo kami nahihila ng barko na yan, pa-scrap na natin,
'Di ba? O, sa inyo na lahat, makikitain yan. Pa-scrap nyo na yan. 'Di ba? Kulang na lang, no? Mamaya dyan, mairita yung mga taga-China. 'Di ba? Hilain na lang yung barko. Sige na, kami na magpapascrap niyan. No? Kawawa naman yung barko nyo. I mean, kidding aside mga kababayan, sino ba naman kasi ang re-respeto sa atin kung yun yung naka-display doon? O, displayhan natin ng warship. No? Meron naman tayong warship may sa panahon ni PRRD. May na-invest naman tayong mga warships, no? Meron din mga binigay sa atin yung US noon. O bakit hindi natin gamitin diyan, i-display natin diyan? 5, 'di ba? Na warships diyan na i-display natin. Ewan ko lang ha. Kung yung China na yan bubombahin pa rin tayo ng tubig. 'Di ba? Kanya nga lang yung nandun, yung mga maliliit na kuha natin, no? Maliliit na bangka, no? Yun yung pinapakita natin doon sa West Philippine Sea. Hindi na po uso ang paawa effect ngayon mga kapatid. Ang kailangan ngayon pangil. Dapat may pangil tayo dyan sa may West Philippine Sea. So, dapat ganun din ang gawin nila dito. This is not their backyard where they can just do whatever they want and bully whoever they want. Ang problema kasi dito mga babayan, kahit anong sabihin ni Senate President Mig Zubiri, no? Walang pakialam yung mga taga-China dyan, no? Hindi sila makikinig dyan dahil para sa kanila, sila lang po yung tama. Oh. Sabi pa nga ng taga-China tama lang daw yung ginawa ng kanilang mga taga-Coast Guard. No, dahil para daw pinoprovoke daw, sila daw yung pinoprovoke ng mga taga-Pilipinas. Kaya ganon yung naging reaction nila. No. Syempre, itong mga taga-China talaga mga babayan, hindi talaga mag-giveaway yan. No? Kahit sabihin nating matatapang ang mga Pilipino, aanhin ba naman natin yung tapang natin kung wala naman tayong kagamitan? Diba? Kailangan ng kagamitan dyan. No? Kaya imbes na yung mga billion-billion na yan na pinag-uusapan dyan sa mga hearing sa Senado, sa Congress, no? Ilaan na lang nila yan sa kwan. Imbis na ipamigay nila yan dyan sa mga congressman, sa mga congressman dyan, no? Ilaan na lang sana ng ating gobyerno yan sa pag-i-invest natin ng mga kagamitan natin. Tulad ngayon mga kapatid, no? Limitado yung ating mga kagamitan. Isa din yata yan sa mga dahilan mga kababayan kung bakit hindi magawa ng Pilipinas na ilatag yung mga ibang warships natin dyan, no? Sa may West Philippine Sea dahil limitado. Mamaya yan, pasabugin ng China wala na. Diba? Kaya dapat mga kapatid, no, itong ating bansa kahit sabihin nating maliit at mahirap na bansa lang tayo, no, mai-intimidate yung mga yan pag nakitaan lang tayo, ay ang Pilipinas, putya, ang daming gamit nila. Hindi sila basta-basta nayayanig, no. Ano bang pinagkaiba ng China sa Pilipinas mga kapatid? No, parehas lang tayong maliit na bansa. Kanya nga lang ang China, yung Japan pala, no. Sorry. Anong pinakaiba ng Japan sa Pilipinas? No? Kung tutuusin mga kababayan, no? Parehas lang tayong maliliit na bansa laban dito sa taga-China. Kanya nga lang mga kapatid, no? Itong Japan kasi is high-tech. Diba? Kaya hindi sila pwedeng bulihin ng China. Ang Pilipinas, no? Maglalagay na lang tayo ng bantay natin dyan sa may West Philippine Sea, yung BRP Sierra Madre pa. So, pakitaan natin ng disenteng mga barko dyan, no, na yung tipong nakakatakot, isprayhan ng water cannon. Oh. Yung mga taga-China na yan, ngayon, aatras yan. Sasabihin ng mga taga-China yan, ay hindi basa-basa, pumapalag na sila. Diba? So again, I'm appealing to the Chinese Coast Guard as well as the Chinese government to stop all these provocative actions that they're doing and violence that they're inflicting to our Filipino ships. Tigilan na po nila yan dahil alam nyo, God forbid kung ano pang mangyari after that. And we don't want the Philippines to be a flashpoint in this particular area, this particular time. Sana lang, no, panindigan din ng ating mga nasa gobyerno itong sinasabi ni Senate President Mig Zubiri, no.
Pakitaan natin, palagan natin, 'di ba? Kailangan natin pumalag diyan. Hindi naman ibig sabihin mga kapatid na pag pinalagan natin yung mga Coast Guard nila diyan nag-aamok na tayo ng giyera. No. Siyempre kailangan din natin kuan 'yan, palagan. No. Pakitaan natin ng konting pangil. No. Pag pinalubog nila yung isang bangka natin, palubugin natin yung isang barko nila. No. Ganun lang naman 'yun, gantihan lang naman 'yan eh. O ngayon, matibay diyan. No, hindi naman ibig sabihin niya nagpo-provoke na tayo ng giyera, no. Kasi may claim din naman talaga tayo diyan sa may West Philippine Sea, no. Ngayon, ang China kasi, sila lang naman kasi ang naniniwala diyan mga kapatid sa sinasabi nilang mapa, no. Napanood ko 'yan eh. Na itong China kaya hindi nila kinikilala mga kababayan yung pag-claim ng Pilipinas diyan sa may West Philippine Sea dahil ayon doon sa mapa nila na kapanahunan pa ng kalololohan pa nila pagmamay-ari nga daw nila yung West Philippine Sea na yan at hindi yan pagmamay-ari ng Pilipinas. Kung kaya't hindi nila kinikilala yung pagkapanalo ng Pilipinas doon sa kaso, no. Kaya naninindigan sila diyan ngayon. So dapat yan pakitaan talaga natin ng puwersa militar natin yung China, no. And I'm sure hindi naman yan basta-basta din na makikipag ng China na basa-basa tayo gigirahin yan dahil alam naman nila na mayroon tayong mga kaalyadong bansa at naghihintay lang, no. Kanya nga lang mga kapatid, no, kung pwede naman sanang iwasan ng giyera, di iwasan na lang natin. Idaan na lang natin sa diplomasya sana, no. Kaya dapat diyan, kung ako lang ang tatanungin mga kapatid, no, itong si BBM dapat personal na niyang kausapin si Xi Jinping. No. Closed door meeting dapat ang gagawin nila. O Ping, ano ka ba? Titigil ka ba dyan sa kahibangan mo? O hindi? Kasi papalag na rin kami. O, marami kaming aswang, marami kaming tikbalang. Diba? Wala man kaming kasing dami ng mga military nyo, mga armas nyo, marami naman kami dyan sa Biringan. Marami kaming mga nakatago dyan sa Biringan, Ping. Baka masyado mo kaming minamaliit. Diba? Kasi mga kapatid, no, sa ganyan lang naman kasi tayo mayaman eh, mga kwentong kuan pa eh, pang matanda eh, no, mga tikbalang, mga ganyan. Paano ba naman kasi mag-i-implement ng ROTC? Ayaw. Ang daming kumukontra, di ba? Kaya kinukulang tayo sa mga army. Ngayon, naasa na lang tayo dyan sa mga tikbalang. Oh. White lady, di ba? Yung mga ano pa ba yung iba? Kapre, yun. Or pwede rin asa tayo kay Cardo Dalisay. Walang kamatayan yan. Di ba? Dapat din itong ROTC na to i-implement na rin natin. Kaysa naman diyan. Di ba nakikita niyo ba guys? Ang Pilipinas kasi masyadong masyadong mahilig makipag-socialize, no. Puro TikTok, Facebook, 'di ba? Diyan tayo magaling mga kapatid. Kaya tuwing pinag-uusapan yung ROTC na yan, ang daming kumukontra, no. Dahil ayaw nila ng ganyang estilo. Ayaw nila ng ganyang gobyerno na yung mga estudyante bago makagraduate ng high school dadaan sa military training, no. Ang hilig-hilig nitong mga Pilipino tawag nito mag-idolo ng mga tawag itong mga K-pop na yan, BTS, etc., di ba? Ang hilig lang mag-idolo niyan pero hindi nila tinitingnan na kahit yung mga BTS na yan mga kapatid, no, sumasa ilalim yan sa mga training nila sa army. Samantalang dito sa Pilipinas, puro TikTok, puro prank, no? Yun yung pinag-aaralan ng mga Pilipino, mga kababayan. Kaya ngayon, no, outnumbers talaga tayo sa China. China, ilang milyon yung military nila, tayo 100,000 lang mahigit. Diba? Ano nga ba naman talaga laban natin diyan? Maliban lang siguro pag tinawag natin yung mga taga Biringan, yung mga nakatago diyan sa may Biringan. No. Anyway guys, hanggang dito lang to. Yung dulo niyan, wala na yan eh. Puro na lang kwento yan. No? Pero nakaka-amaze din, no, na
at least nagpakita na tayo ng ating pangil diyan. No? Talagang nanindigan na tayo sa mga teritoryo natin, no. And sana hindi lang to speech, ha. Sana aksyonan. Aksyonan talaga para magkaalaman na, no. Pinoy tayo 'di ba? Huwag nating hayaang ibuli tayo diyan at please lang, no. Tanggalin na lang yung kuan diyan, yung BRP Sierra Madre diyan at dapat niyan ipa-scrap na lang talaga yan mga kababayan. Pangdagdag ng pondo sa mga bibili natin mga bagong kagamitan. Hanggang dito na lang. Adios.